Kapatid, ang salita po ng Panginoon, ang kapahayagan niya po sa mga oras na to ay hanapin niyo po siya. Give your life to Jesus Christ. Walang ibang daan, walang ibang kaliwanagan, kundi sa Kanya lamang. Darating na po ang Panginoon at nalalapit na po ang pagtupok niya sa mundong ito. Kaya ngayon pa lang po, maawa po kayo sa inyong kaluluwa. Hanapin niyo po ang Panginoon. Siya po ay naghihintay at sabi po na kayo ay manumbalik sa Kanya. Kaya dalangin ko po, at kung ito mang minsan ito ay mahipo ang inyong puso, bigyan niyo po ng panahon ang pagkakilala sa Panginoon, palalimin niyo pa po lalo ang ang inyong pagkakilala sa Kanya, sapagkat ang mga bagay dito sa mundo ay lahat maglalaho, ngunit ang salita ng Panginoon, iyan po ay mabibitbit natin at yan po ang makakasama natin habang panahon. Kaya naman mga kapatid, i-focus niyo po ang inyong mga isipan sa unseen world, sapagkat iyon po ang mas mahalaga. So, yun po. Tayo po ay magsimula na. Naririnig naman po ako. Yes Malinaw po. Malinaw po. Praise God. Sige, tayo po ay darako sa Isaiah 35. Yun po ang ating magiging topic ngayong hapon po mga kapatid. Iyon po ang ating pagsasaluhan. Ito po ay patungkol sa landas ng kabanalan. MBB tag version po ang aking gagamitin. Tayo po ay mag-Old Testament. So, saglit lang po. Ayan. Ito pong Isaiah 35. Ito po ay propesiya, mga kapatid, patungkol po sa pagdating ng Misaya ng Panginoong Jesucristo, na siyang magre-redeem, magtutubos sa atin, magpapalaya sa atin sa kamatayan, sa bondage ni Satan. At gayon din po, siya rin po ang magbibigay ng patnubay or yung Holy Spirit po. Kasi kapag tinanggap po natin ating Panginoon Jesus, ang kasunod po nun ay ang patnubay, ang banal na Espiritu na magsasanctify, mag-purify sa atin ang sa gayon yung kabanalan na nawala dahil sa pagsuway. Diba po, nung unang ng ating unang mga magulang na si Adan at ni Eva ay manumbalik po. Yung po kasi yung nawala yung holiness. So, sa pamagitan po ng banal na Espiritu na, di ba po, ipinadala ng Panginoon Jesus no siya na ay umakyat doon sa langit, ay ang Holy Spirit na siyang magbibigay po lalo ng restoration sa atin, ng deliverance, kung aalisin tayo sa kung saang lugar man tayo, painful situation or pagiging bondage sa kingdom of darkness, at ganun din salvation, pagliligtas sa atin mula sa kami ng mga kaaway na siyang umalipin sa atin. At yan din nga po, yung redemption niya, di ba nga po na malapit na, at yan po ay sa last days. Yung talagang kukunin tayo ng Panginoon, tutubusin niya tayo, at idadala niya tayo doon sa kanyang kaharian, at makakasama natin po siya, at mamuhay po tayo, nakasama siya magpakailanman. So, start na po tayo mga kapatid. So, sabi po dito sa verse 1, MBB tag version, Isaiah 35, muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, lalo na yung pinakauna, yung muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang, ito po ay patungkol sa restoration. At yung restoration po, ayan po ay proseso ng pagbalik. Ito po ay process of returning something sa dating state or talagang dapat nila paglagyan. So, sabi po dito, yung muli na word po, ito po ay patungkol sa, or it represent na ito po ay mangyayari o mararanasan po ulit. Hello po, strawberry. At yung sasaya naman po na word, iyan po diba ay mula lamang sa Espiritu ng Diyos. Hindi po niyan magmumula sa kingdom of darkness sapagkat wala silang ganyang spirit. At diba nga po yung joy na yan ay kasama po yan sa bunga ng banal na Espiritu. Kaya naman, di ba po, muling sasaya, ibig sabihin, mararanasan ulit yung Espiritu ng Diyos ng mga ulilang lupain or ang ulilang lupain. So, yung ulilang lupain na tinutukoy po dito, ito po yung mga taong walang tagapag-alaga. Di ba po, kapag ulila, fatherless, motherless. So, ito naman po spiritually, ito yung mga walang taong, ito ay mga taong walang tagapag-alaga or wala pong pastol ang kaluluwa. At yung matagal na
word naman po, ito ay ibig sabihin matagal or mahabang panahon. At yung tigang na word, ito po ay absence ng tubig. Yung tigang po kasi ibig sabihin niyan ay tuyot, walang tubig. At spiritually, ang ibig sabihin po niyan ay pagiging separated sa presensya ng Panginoon. Diba nga po yung Holy Spirit, ito represent water. So, ibig sabihin, wala sa iyo Espiritu ng Panginoon, kaya yung puso mo ay tigang or walang tubig. At yun nga po, separated from the presence of God. At iba nga po, makikita natin lalo kapag tagtuyot sa mga bukirin. Di ba po, hawakan nyo, if ever man po na may bukirin sa inyo, or kahit tingnan nyo lang sa picture, di ba po, makikita nyo na talagang matigas yung lupa. Kasi nga, walang nag-nourish, di ba, walang nagbibigay ng tubig. At iba nga po kapag may water, di ba, malambot yung lupa, mataba, at tag dito, may life forms, di ba po, na umuusbong, or mga damo. Kung sa bukirin naman, di ba po, yung mga palay, or yung kung ano pa man pong itinatanim. So, kapag tinignan po natin siya, di ba, matigas siya. So, ganun din po. Ito represent yung puso po ng tao na tumigas dahil nga po sa absence ng Holy Spirit, ng tubig. At ganyan din, di ba po, makikita nyo na kapag sobrang tuyot ay nagkakabitak-bitak. So, ito din po ay pagiging broken vessel. Pagiging broken na vessel. At yun nga po, kapag titingnan natin, lalo na kapag tagtuyot, di ba yung soil ay crack due to lack of nourishment or yung water po. So kung bubuuhin po natin yung mga kapatid, ito daw pong mga taong ito na walang tagapag-alaga o pastol ang kaluluwa, yes po, naging dry ang puso, naging matigas, ay makakaranas daw po ulit ng Espiritu ng Diyos. Kahit na po, di ba, sa mahabang panahon, ay naging separated o hiwalay sa presensya ng Diyos. So, yun po yung ibig sabihin nun. Kaya, yan po ay restoration. Iyang, ang tawag dito, praise na yan. Yung buong praise po na yan ay patungkol sa restoration. At sa pamagitan po niyan ng banal na spirito na ating pong natanggap pagkatapos po natin tanggapin ang Panginoon Jesucristo. Kasi hindi po natin matatanggap ang banal na spirito kung hindi natin unang tatanggapin ang Panginoong Jesus. So, ulitin po natin, iyan po ay patungkol sa mararanasan po ulit ang Espiritu ng Diyos na mga taong walang tagapag-alaga o pastol ang kaluluwa na sa mahabang panahon po ay naging or hiwalay, naipahiwalay or ihiwalay sa presensya po ng Diyos. At ngayon naman po, yung mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ayan po ay patungkol sa spiritual awakening, clarity ng purpose mo at knowing your identity in Christ because of the Holy Spirit na nananahan sa iyo. So, di ba, una po, restoration, ibinalik yung Holy Spirit sa puso ng mga tao na nawala, di ba po yung kabanalan na nawala dahil sa pagsuway at dahil sa mga kasalanan. So, ibinalik po yun. Then, after that, ang nangyari po is spiritual awakening. So, yung espiritu mo ay nabuhay ulit. Di ba nga po, sa pamagitan ng ating puso, sa puso natin, nandiyan po yung estado ng ating espiritu or pag-uugali. Yan po din natin makakatagpo o makikipag-isa sa banal na spirito. So, nagkaroon ng communion ang puso mo at ang banal na spirito. Kaya nagkaroon ng spiritual awakening. Kasi kapag wala sa iyong Holy Spirit, patay ka spiritual. So, dahil doon sa tubig, dahil sa Holy Spirit, nabuhay ka ulit spiritually. So, yun po. So, yun po ay patungkol sa spiritual awakening. Yung namumulaklak po kasi or mamumulaklak, ang mga halaman sa disyerto, kung i-search po yan, even sa Google, yan po ay dahil sa rainfall, sa pagbagsak ng masaganang ulan. So, yung tubig na yun, nung nahit niya, yung soil, which is yung lupa, na-absorb ng lupa, yung tubig, yung mga dormant seed, yung dormant po, ibig sabihin inactive. Kumbaga, hindi siya, dito hindi buhay. Yan po yung mga salita ng Diyos na atin ang napakinggan, na itanim sa ating mga puso, kaso hindi siya namulaklak, hindi siya tumubo, kasi nga, absence of water. So, dito po natin makikita yung kahalagahan ng banal na spirito na siyang di ba nga po ang magpapatubo dun sa seed na naitanim sa ating mga puso. Kaya nga po, di magkakaroon ka ng fruit through the Holy Spirit. So, for example po, di ba, meron kayong seed or kung anumang klaseng halaman yan, di ba,
itanim nyo yan, huwag nyong diligan ng tubig, mabubuhay po ba yan? Di ba hindi? So, kailangan po ng tubig. Kailangan ng banal na espiritu. So, ganun din po yun. Dito. Kasi nga po, itong event na to na mamumulaklak ang mga halaman sa desierto, yan po ay dahil nga po dun sa rainfall or yung sa ulan na bumagsak mula sa langit. So, anong nangyari po, yung dormant seed or yung word of God na naitanim sa mga puso ng mga tao, na hindi lumago, di ba nga po, na hindi tumubo, hindi namunga, ay magsisimula daw pong mag-grow or mag-germinates. Yung po ibig sabihin nun. Magbibigin to grow po siya na kung saan yung seed, yung coat niyan or yung outer layer magka-crack, tapos yung kanyang ugat ay lalabas, at yun po yung kakapit din sa lupa, at yung usbong naman, yun naman on the way ay papunta sa surface. So, pag-start po ng paglago. Then after that, nandun na po continue yung growing stage because of water. At doon na po mamumulaklak. Kaya yan po ay patungkol sa spiritual awakening. Brother Ray, magandang hapon po. So, yun po yung mga kapatid. So, makikita natin sa verse 1, ito po ay patungkol sa restoration sa pamamagitan ng Holy Spirit. Diba yung dating tigang na lupa, dating walang presensya ng Panginoon, ay, diba po, nanumbalik ang Holy Spirit. Kasi nga, binuksan mo yung puso mo. Kasi kung hindi mo din naman i-allow, ibig sabihin nakalaki yung puso mo. So, paano yan? Papasok. So, bubuksan mo rin, of course, kaya makakapasok yung Holy Spirit. Kasi nga, di ba, una, tinanggap mo ang Panginoon Kristo, then after that, yung Holy Spirit ang ipapadala niya, para yung seed, di ba nga po, Jesus Christ is the Word of God na unang naitanim sa puso mo, at yung Holy Spirit yung water, na siya magpapatubo, magpapalago, magpapabulaklak, tag dito, magkakaroon ng bunga. So, yun po yun. At iba yung pangalawa po, yan man ay patungkol sa spiritual awakening. So, nabuhay ng espiritu mo because of the Holy Spirit. But, without the Holy Spirit, patay ka spiritual. Kaya nga po, di ba, patay ang taong walang espiritu. So, yun po yun. Even you are walking, di ba, physically in spiritual realm, buhay ka, pero patay ka spiritually. Kaya, kapag biglang kinuha na yung buhay mo, so, at hindi ka nakapanumbalik, nakapagsisi, nakipag-isa sa Panginoon Hesus Kristo, dinanay yung sarili mo, rinusify yung flesh mo, so OTW ka, di ba, on the way ka sa hell. Kasi nga po, di ba, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sa ikalaligtas ng tao, kundi ang Panginoon Hesus Kristo. So, kung hindi mo siya tinanggap, sino ang magdiligtas sa'yo? Di ba nga po, yung blood niya, yung ransom. So, kung hindi ka po nahugasan sa pamagitan ng blood niya, yung sin mo, at hindi ka na-sanctify ng Holy Spirit, para mapabanal ka ulit, di ba po, hindi ka kukunin ng Panginoon. Kumbaga, ang promotion mo ay sa hell, hindi sa heaven. So, yun po. Kaya yung verse 1, patungkol po yan sa restoration at spiritual awakening po natin nang dahil po yan sa banal na spirito. Ngayon naman po, tayo ay dumako na, ay karagdagan lang din po. Dito po natin makikita, no, there is no life form without water. So, kahit saan po natin tingnan na lugar, diba po? Even kasi sa disyerto, meron po yung tubig. Like, example, yung cactus. Para sila po ay makasurvive due to adverse environment, kailangan po nila mag-search ng water. Kaya ngayon, taproots nila, yung ugat nila, ay naghahanap ng tubig dun sa pinakailalim. At ganun din, yung adaptation po kasi nila is reduce water loss, at ganun din, store ng tubig. Kaya nga po, yung kanilang skin ay waxy and thick para hindi malos yung tubig. Kasi yung sa stem ng cactus, yun po ay may kakayahang mag-store ng tubig. So, kailangan pa din ng tubig. Kaya there is no life form po talaga without water. So, ganun din po. Kung walang Holy Spirit sa atin, patay din po tayo spiritual, even though lumalakad tayo physically. Kasi kapag namatay tayo, at hindi tayo buhay spiritual, wala tayong tatak. Diba nga po, yung Holy Spirit as a tatak, nakukunin tayo, i-redeem tayo, ililigtas tayo, at bilong tayo sa Panginoon. Kung wala tayo noon, saan tayo pupunta? Diba po? Of course, sa hell. Dahil yun lang naman ang dalawang kingdom. Kingdom of the darkness, which is a hell, damnation, suffering, at sa kingdom of heaven, na kung saan nandun ang Panginoon. Nandun ang kagalakan, wala nang sakit, karamdaman, at nandun po ang presensya ng Diyos, kapayapaan. At ganun din po, di ba? Hindi tayo tutubo at lalago at magkakabunga kung walang tubig.
banal na spirito. Hindi tayo magbe-bear ng fruit without Holy Spirit. At ganun din, di ba po, yun nga po, katulad na banggit ko kanina, ang Panginoong Jesus po ay yung seed na na-plant or planted here on earth na inire-represent din na ating puso. Siya po yung seed na naitanim sa ating puso at yan di ba po yung word of God natin napakinggan. At yung Holy Spirit po, yun yung magna-nourish, yun yung magpapatubo, magpapalago. Yun yung magiging tubig para tayo ay diba, mag-grow at mamunga. So, mababasa nyo din po yan sa John 14 verse 26, mga kapatid. So, now, tayo po ay dumako na sa verse 2. Ito naman po ay patungkol sa ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. So, yan po ay transformation, mga kapatid. Kasi kung makikita niyo po, from desert to Mount Lebanon at ganun din, Plain of Sharon at Carmel. Yung tatlong po kasi yan ay may rainfall na nagaganap dyan. So, may yung presence ng tubig dyan, kumbaga, ibinubuhos yung masaganang ulan. Kaya nga po, di ba, nakakapagtubo ng malalaking puno, di ba, sa bundok ng Lebanon, lalo na yung cedar. Ito represent din po strength and shaking faith. At ganun din yung bundok ng Carmel, na kung saan fruitful po dyan. At yung sa Sharon naman po, yan po ay pasture or pastulan. Isang malawak na dito damuhan. So makikita po natin green, di ba? May life forms, may plants because of the presence of water. Ang ibig sabihin din po ay presence ng Holy Spirit sa puso at sa buhay ng tao. Kaya transformation po yan na gagawin ng banal na spirito. Di ba kasi dun sa verse 1, nakatanggap na itong mga ulilang lupain na to, or mga taong dating patay spiritual, ng tubig, ng banal na spirito. Ngayon naman, ang gagawin ni Holy Spirit ay ita-transform ang mga taong ito. Kaya transformation po yung ating binasa kanina. So, dito makikita po natin from being dead spirit, or patay, yung spirito, ay wait lang po. Patay yung spirit into having communion. Kumbaga, pagkakaroon ng pakikiisa sa banal na spirito na siyang mag-lead into stable and fruitful life. Kasi yun po ay masaganang kaloob na buhat sa Diyos. Di po yun, sa kingdom of darkness, hindi po kayo makakakuha ng ganyan. Yung pagkakaroon ng peace, ng contentment, di ba po is equal to stable life. Kontento kayo sa buhay nyo, hindi lang physically, ganun din spiritual at ganun din fruitful. Ibig sabihin, nakikita yung bunga ng banal na spirito sa inyo po. Namumuhay kayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, yung desierto po dyan na tinutukoy, yan po yung mga taong dating patay spiritually. Kasi yan yung nasa verse 1. Diba po, na pinanumbalikan ng banal na spirito. But of course, pinuksan nila ang kanilang mga puso. Kaya nakapasok ang Holy Spirit. Dahil in-accept muna nila ang Panginoong Jesus, yung seed of faith. Diba nga po, yung word of God, yung seed na nasa puso. At yung Holy Spirit, diba po, ang siyang nag-nourish. Kaya ngayon naman po dito sa verse 2, nagkakaroon po ng transformation. Tinatransform na po ng banal na spirito itong mga taong dating patay spiritually. Yun po yung tinutukoy na disyerto. Amen. From darkness to glorious light ng ating Panginoong Jesus. At yung aawit sa tuwa, magpupuri daw po sa Diyos. So itong mga dating patay spiritually, magpupuri daw po sa Diyos. At iba po yung tuwa, kaloob po yung buhat sa Diyos. Wala po yung sa kingdom of darkness. At iba po, yung tuwa na yan ay because of the presence of the Holy Spirit. At mababasa din po natin yan sa may Lucas 1 verse 39 to 44. So ito po yung magandang example po niyan. Wait lang po ha. Lucas. Ano nga yun? Nalimutan agad. Lucas 1. Lucas 1:39. Ayan, Lucas 1, verse 30. So, ito po yung patungkol kay Maria nung pumunta siya kay Elizabeth, na nanay ni Juan, na tagapagbautismo. Ayan. So, sabi po dito, ayan.
Sabi po dito, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Dito po natin makikita yung tuwa na buhat sa banal na spirito, sa spirit ng Panginoon. So sabi sa verse 39, hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, tatay po ni Juan na tagapagbautismo, binati niya si Elizabeth. So binati daw po ni Maria itong si Elizabeth na asawa ni Zacarias. Sa verse 41, nang marinig po ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw daw po ang sanggol, which is si, di ba po, si Juan, tagapagbautismo, sa kanyang sinapupunan, sa kanyang tiyan daw po. At siya ay napuspos ng Espiritu Santo. At sabi sa verse 41, napasigaw siya sa galak. So, di ba, makikita po natin na puspos po siya ng galakan sa kingdom of darkness. So, iyan po ay buhat sa Holy Spirit. At sabi po dito, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan nang tinutukoy po ang Panginoon Kristo. Sa verse 43, sinabi po, sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. So, because of the Holy Spirit po, di ba, napuspos ng banal na spirito. At sabi sa verse 45, pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. So, yun po, yung magandang example po nung mga taong nagpupuri, di ba po, at umaawit sa Diyos because of the presence of the Holy Spirit na nasa kanila po. So, yun po yun. So, kung bubuhin natin, yan po ay yung mga taong dating patay spiritually, di ba po, ay magpupuri daw po sa Diyos. At di ba nga po, ito'y muling gaganda. So, itong mga taong to, yung buhay ng mga taong to, ay matatransform daw po. Magkakaroon ng buhay. Spiritually, contentment, ano pa ba? Love, fullness, malalaman nila yung purpose nila, yung plans ng Panginoon. So, yun po yun. So, ito daw po ay muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon na kanina nga po diba nabanggit. Yan po ay may mga rainfall, kaya nga po diba yung mga puno dyan ay malalaki. At yung mga puno dyan, it represent na po yung strength, diba, ang shaken faith. At diba nga po daw mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. So, dito natin makikita na yung transformation nga po na gagawin ng banal na spirito sa mga taong to na dating patay spiritually pero ngayon ay pinamamahaya na or nagdidwell na ang Holy Spirit po sa kanila. So, i-take po natin yung puso as a garden of life. Hello po, do transition. So, yung puso daw po, ito yung garden of life, ito din po ay yung house of life. Kasi di ba nga po sa mga puso, dyan po naitatanim mga salitang napapakinggan, ba, lalo yung word of God. So, nakadepende na lang din kung yung natatanggap po natin ay word of God or yung mga makamundong mga pananalita. Di ba po, na naibibigay ay damo at tinik sa ating mga puso. Pero kapag word of God, di ba po, kapayapaan at gan din clarity. Di ba po, revelation. So, yun po yun. So, sabi po dito, may revelation po kasi sa akin ng Panginoon patungkol dito, yung doon sa bundok ng Lebanon, sa Carmel, si Sharon, pati doon sa desierto po. So, i-take po natin to as a difference between Garden of Eden. At di ba nga po mababasa natin yan sa Sis Nika, nawala yung audio. Sir, nawala. Dobrobek. Okay na po. Ayan na kayo na. Ate, saan banda nawala? Hala. Saan banda? Kanina pa ba? Sorry po. Biglang nawala. Ano lang, siguro mga 1 minute, 2 minute yan. Saan banda ate? Yung Garden of Eden na pakinggan nyo po, hindi po. Oo, doon na. Doon na. So, yun po. Ang na-reveal po kasi dito sa akin is difference between yung Garden of Eden at saka yung cursed ground. So, di ba po yung cursed ground, i-date natin yun as yung word na desierto, pero di ba nga po, yun yung mga taong yun, ay dating patay spiritually. Pero dahil sa banal na spirito, di ba po, tinatransform sila. At yung patungkol naman po dito sa Garden of Eden, yun nga, nandito po yung presensya ng Panginoon,
Mababasa po natin sa Genesis, pero banggitin ko po muna yung mga nandito na mga points. So sabi po dito, everything po, di ba, provided doon. May mga prutas, may pangangailangan nila Eva at Adan, di ba po, nandun. Wala doon trabaho, walang sweat. Di ba, doon po, fruitful at greeny, di ba? May mga trees, sagana, di ba po? At dito may batis or ilog po ata yun na dumadaloy para diligan po, di ba, yung mga halaman. At di ba, abundant nga din po doon yung rainfall at ganoon din yung pagkakaroon ng matabang lupa. So, yan po yung combination ng Mount of Lebanon. Cedar trees. Na kung saan, di ba, andyan po yung mga cedar trees. Mount Carmel, na kung saan, di ba, God's vineyard po yan, o basa ng Diyos. At di ba nga po, fruitful po dyan. At yung Plain of Sharon, yung pasture, or yung pastulan. At iyan po ay before ng obedience, di ba po? Yung Garden of Eden. So, mababasa natin yan sa Genesis 2, verse 8 to 15. So, ito po yung tinutukoy dito. Ayan. So, sabi po dito sa Genesis 2, wait lang mga kapatid. Sorry po kung hindi ko nababasa ang inyo pong mga comment. Sensya na po. So, sabi po dito sa Genesis 2, verse 8 to 15, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden. At yun na nga po yung Garden of Eden. Sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawaging ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Habila. Verse 12, lantay ang ginto roon at marami ring bidelyo at batong unese. Verse 13, ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag na Manggihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Verse 14, ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Sabi sa verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Kumbaga, magmamanage nung mga ginawa ng Panginoon dun sa Garden of Eden. Ngayon naman po, dumako tayo dun sa curse ground. Diba? Ito naman ay yung after ng disobedience nila. Kasi diba po, sila ay sumuway sa utos ng Panginoon kasi kinain nga po diba ni Eva, yung prutas, siya po ay na-deceive because of the lust of the eye, the flesh, and the pride of life. So mababasa din po natin sa Genesis. At diba nga po, dun sa curse ground na yun, ay puro grass. Ganon din, puro thorns, di ba? Walang prutas. Hindi katulad ng nabanggit kanina sa Garden of Eden. At dun, di ba nga po, nagkaroon ng hard work, ng sweat to have foods. At yun nga po, di ba, ay because napahiwalay na yung tao sa presensya ng Panginoon. So, mababasa po natin yan sa Genesis 3, verse 17 to 20. So sabi po dito, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. So ito na po yung after ng disobedience po nila. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain may magmula. Pero di ba before ng disobedience, walang work. Diba? Walang work ng mga kapatid. Kasi, di ba, prinobide ng Panginoon lahat. But because of disobedience, ito po yung nangyari. So sabi sa verse 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin, so walang bunga. Hindi katulad nung kanina. Diba, may mga puno, may mga halamanan na masasarap ang bunga. So sabi sa verse 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Verse 19, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. At mababasa din po natin yan sa verse 24 na yun nga po, pinalayas po siya ng Diyos, ito po si Adan, at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay nga po ang Diyos ng bantay na cherubim. At iba nga po, kasama ni Adan, yung kanyang asawang si Eva, nung sila po ay pinaalis na sa Garden of Eden because ng kanilang disobedience.
Kung titingnan po natin ngayon, it representa po yung puso ng tao. Kaya po, yung puso ng tao ay naging garden of life. At syempre po, mamumunga yan ng mabubuting pag-uugali because of the Holy Spirit, pamumuhay ng tama, katuwiran, dahil sa paggabay ng banal na Espiritu. Pero yung mga tao nga po, di ba, na curse, ground, o kaya naman tigang, di ba nga po, walang presensya ng Panginoon because of sin, because of disobedience, and rebellion. So, yun naman po, di ba, walang peace, walang contentment. Makikita po natin yan lalo sa mga tao makamundo. Ibig sa kapitbahay natin or kung kanino pa man, makikita po natin yan. The way nila mamuhay. So, dito makikita po natin, yung dalawang estado ng puso. So, dito makikita po natin na yung banal na spirito ay babaguhin itong mga taong dating patay spiritually, di ba? From desert into Garden of Eden. Di ba? Pinagsamang bundok ng Lebanon, Carmel at Sharon. So, yun po yung equal nun, yung Garden of Eden. Manunumbalik po, magkakaroon ng bunga. At hindi na puro damo at tinik yung nasa puso ng tao. Yung damo at tinik po kasi yan po yung alalahanin sa buhay, paghihirap, kawalan ng contentment. So, yan na po yung lahat. At yun nga, pag-aalala patungkol sa trabaho or kung ano pa man po na patungkol dito sa mundong ito. So, yun po yun. At dito rin po, nasabi, mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Yahweh. Na siyang ang tinutukoy po ay ang banal na spirito na siya magtatransform dito sa mga taong dating patay spiritually. So, kumbaga sila po ay mamumunga na, magbe-bear na sila ng fruit, ng masaganang pamumuhay, katuwiran, may contentment, may kalayaan, may paggabay ng Panginoon. But of course, lagi andun po yung denying ourselves at crucifying our flesh at following Him. Kasi nga hindi po natin matatanggap or hindi totally mananahan or magi-enthroned ang Holy Spirit sa atin kung tayo ay namumuhay sa laman. Kaya nga po, diba, sa verse 1 pa lang, nanumbalik yung banal na Espiritu. Then sa verse 2, nagkaroon ng transformation dahil sa presence ng Holy Spirit. So makikita po natin na yung dating pamumuhay ay nawala na. At namalitan, di ba po, ang nag-enthrone na ay hindi na evil spirit, hindi na spirit ng mundo, kundi spirit na ng Panginoon. Kaya, di ba nga po, makikita in transformation, mamamasdan. Ibig sabihin, visible sa mga mata ng mga taong nasa paligid, yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa taong ito na dating patay spiritually. So, sa verse 2 po, ang pinaka na-reveal sa akin dyan ay sa buhay po ng tao makikita yung pagpupuri sa Panginoon. Kumbaga, sa pamamagitan ng transformation ng buhay mo, doon mo totally masasamba o mapupuri or pupurihin ang Panginoon, hindi lang sa bibig, kundi talagang nakikita sa buhay mo. At yun nga po, pagkakaroon na ng transformed heart. Kasi diyan nag-i-start yung motive mo. So, di ba nga po, kapag andyan na yung Holy Spirit, ang Holy Spirit na nakaupo dyan, wala na evil spirit na before na naka-attach siya yung puso, magkakaroon ka na din ng renewed mind. Kaya, pinakasama po niyan, kaya mamamasdan ng lahat, yung pong kalwalatian kapangyarihan ng Diyos is because of the Holy Spirit na kumikilos, nagtatransform sa buhay ng taong ito. At nagtatransform ng puso ng taong ito. So, yun po yung mga kapatid. So, una, di ba po, restoration in spiritual awakening because of the Holy Spirit. And of course, bago po dumating o pumasok ang banal na spirito, ang Panginoon Jesus muna ang unang tinanggap ng mga taong to. Then after that, sa 2, itong mga dating patay spiritually, di ba po, ay nagkaroon ng buhay because of the Holy Spirit at ganun din, tinatransform na, sinasanctify, pinupurify na ni Holy Spirit ang kanilang mga puso. Kaya yung kanilang mga isipan, nababago na din po. Kasi kung mababasa natin sa James, kapag pabago-bagong isip ng mga tao, kumbaga walang stable mind, ayan po ay dahil sa karumihan ng puso nila. So, mababasa niyo po yun doon. So, at di ba nga po, mamamasdan, makikita, visible, at sa pamamagitan ng buhay mo, pagbabago mo, ay talagang mapapapurihan ng Diyos. So, ngayon naman po, tayo po ay dumako na sa verse 3.
Ayan. So, ito naman po ay patungkol sa pagiging salt and light or vessel ng Panginoon. So, sabi po dito, verse 3, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. So, kumbaga tayo ay magiging vessel, di ba po, ng Panginoong Jesucristo. Because, nananahan na nga po sa atin ng Holy Spirit. Kaya naman po, ibabahagi din po natin sa iba yung ating natanggap. At di ba nga po, yung word na deliverance, iyan po ay pagiging being rescued or set free from danger or imprisonment or painful situation. Ibig sabihin, yung bondage ni Satan o kingdom of darkness sa'yo ay wala na. Kaya nga, ang presence na sa puso may Holy Spirit. Kaya naman, bilang vessel, bilang salt and light, ikaw naman ay ibabahagi yun sa iba. Nang sa gayon, makalaya din sila ay gumaling sa anumang karamdaman, hindi lang physically, ganun spiritually, na kanyang nararanasan, at magkaroon sila ng kalayaan. Doon nga po sa pagkaalipin nila sa kasalanan, kasamaan, at sa pagiging controlled ni Satan sa kanilang mga buhay. So sa verse 3, iyan po din ay pagiging light bearer. Pagiging light bearer. Ibig sabihin, di ba po, nasa puso na natin ang Holy Spirit. So tayo ay tagadala na, di ba? Tayo po ay body na. Kaya po, di ba makita sa buhay natin ang liwanag. So, bilang vessel, makikita yung Holy Spirit, yung pagkilos ng Holy Spirit, transformation sa buhay natin, at hindi lang transformation sa buhay natin, kundi transformation din sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan mo, bilang kasangkapan. So, iyan din po ay magiging vessel of deliverance. Yun nga po, para ma-rescue, ma-set free din sila doon sa kanilang situation na iyon. Dark situation, na kung saan sila po ay controlled or may bondage ng kingdom of darkness or slavery. So, being a vessel of Jesus to reach out and strengthen, kumbaga palakasin, yung mga walang pag-asa, yung walang mga taong tutulong sa kanila, at ganun din yung mga pagod na ng mga kaluluwa, pagod na ng mga tao. At yun nga po, isa pang magitan ng Word of God, pagbabahagi sa Panginoong Jesucristo. At yung goodness na ginawa niya, di ba, sa transformation na ginawa niya sa buhay natin, yun na nga po yung testimony na kung paano tayo binago ng Diyos, na-encounter natin ng Panginoon na magbibigay kalakasan sa kanila. Kumbaga, magdadala po tayo ng pag-asa. Magiging po tayong vessel, carrier. Di ba po? Carrier po nun. Carrier and also vessel. Kasi nasa atin mismo. So, yung word po na palakasin at patatagin, mababasa po natin yan sa unang hari, chapter 7, verse 15 to 22. Pero isum up ko na lang po, makikita nyo po dyan, yung word na Jakin, or ibig sabihin po ay siya ang nagpapatatag. Ito po ay haligi sa temple na ipinagawa ni Solomon. Pero spiritually, ito po ay ang Panginoon Jesucristo. Ito po yung kanyang works. Ito po yung kanyang ginagawa sa atin. Siya po yung nagpapatatag. Jakin na pangalan. Yung Boaz naman po ay siya ang nagpapalakas. So, di ba, bilang tayo na vessel na ng Panginoon, nasa atin na yung kanyang banal na espiritu, ganun din ibabahagi natin sa iba. Yung kalakasan at katatagan na ibinahagi or ibinigay sa atin ng Diyos. At yung word naman po na mahihinang kamay at tuhod na lupaypay, yan po ay kawalan ng strength. Diba po? Hindi lang physically. Kasi nga po, kung ano yung estado ng tao or espiritu ng tao, spiritually, or yung spiritual status nila, nagre-reflect po yan sa kanilang physical. So, kaya panghinado yung mga tao dahil wala silang inaasahan. At nakapokus sila doon sa kanilang problema, kabalisahan. At wala sila kumbagang nasasandayan. Pero di ba nga po, tayo bilang vessel ng Panginoon, di ba, tayo yung magiging light bearer, bibigay din tayo ng hope, or tayo magiging passageway ng Panginoon, nang sa gayon ma-reach out niya itong kanya mga lost sheep na ito, mga nangihina na kaluluwa na ito, na mapalakas po. At ganoon din mapatatag. So, sa verse 3, bilang light bearer, di ba, tayo po yung mag-share ng Word of God. At yung Word of God yan po ay source of strength at ganoon din source of freedom at kapayapaan. Yun po, tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Palalakasin at patatatagin natin sila sa pamamagitan ng
salita ng Diyos. Na siya din pong ating natanggap, naranasan. Baga, ibabahagi natin, i-share natin. Diba, hahawaan natin sila. At sa verse 4 naman po, ito ay patungkol sa pagiging, salt. Pagiging salt naman po ito. Diba, una, light. Light bearer tayo, diba? Tayo yung magiging vessel ng Panginoon na mapatatag, mapalakas ito mga nangihinang kaluluwa na ito. Ngayon naman, tayo magiging salt. Magiging vessel pa din po ng deliverance. So, bilang salt, tayo daw po yung mag-i-encourage and magre-remind nung pong salvation ng Diyos dito po sa mga hopeless soul na ito. So, sabi sa verse 4, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Ibig sabihin, magpapahayag. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. So, yung word po din na huwag kang matakot, yan po ay reminder dun sa mga hopeless soul na yun. At ipinapakita din po dyan yung root cause o yung dahilan kung bakit sila pinanghihinaan ng loob because of fear. At yung fear, di ba po, mula yan kay Satan, yan yung ginagamit niya ng doorway. Yan din po yung chain, di ba po, yan yung nagbabandage sa tao sa kingdom of darkness because of fear. Kasi di ba, sa presensya ng Panginoon, walang takot, walang fear, walang ganyan, kay Satan yun mula. At yung word naman po na lakasan mo ang iyong loob, yan naman daw po yung solution doon sa root cause ng pagiging or pinanghihinaan ng loob. So, lakasan mo ang iyong loob na ibig sabihin labanan daw po yung takot na bumabalot sa iyong puso. At yung word naman po na darating ang Diyos, darating na ang Diyos, reminder po yan ng deliverance, di ba, pag-rescue ng Panginoon, salvation, di ba, pagliligtas, redemption, pagtubos. Sabi po dito, ililigtas ka sa mga kaaway. At ililigtas ka sa mga kamay ng kaaway. Ay, sa kaaway lang pala, walang kamay. Pasensya na. So, yun naman po ay patungkol din sa salvation. Sa freedom mula dun sa mga oppressor or yung mga nagpo-possess if ever man yung taong yun ay talagang possess ng demonic entities. At ganun din yung pagiging bound. Diba, nakatali ka sa dark forces. Kaya wala kang peace. Because of them. Mababasa din po natin yan sa John 11 verse 43 to 44. So, ito po yung magandang example niya yung kay Lazarus. So, sabi po dito, 1:11, John 11 verse 43 to 44. So, sabi po dito mga kapatid, ito po kasi yung patungkol kay Lazarus, siya po ay namatay. Pero di ba nga po, ang Panginoon may kakayahang magbuhay at magbawi ng buhay ng tao. So sabi dito sa verse 43, pagkasabi nito, ay basahin ko na lang po pala. Sa verse 38, para po buo. So sabi po dito, muling binuhay si Lazaro. Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Verse 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta po na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. So 4 days na pong patay si Lazaro. Verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Verse 41, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Verse 42, at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya. Sumigaw daw po ang Panginoong Jesus. Lazaro, lumabas ka mula sa libingan. Yun po yung tinutukoy doon. Kasi nasa libingan po si Lazaro dahil 4 days na po siyang patay. Verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. So, dito makikita natin representation of being bandage. Diba po? Nababalot ng tela. Diba may forces or may bumabalot, may kumakapit. At represent chains.
being bound sa death, kasi nga, di ba, patay na siya. At sabi po dito, may nakabalot ding tela sa mukha niya. At di ba nga po, saan po ba nakalagay yung mata at tainga? Di ba po, nasa part ng mukha. So, balot din daw po yun. So, di ba po, hindi niya mapapakinggan, wala din siya makikita dahil may nakatakip sa kanya. May veil sa kanyang mata at ganun din sa kanyang tenga. Di ba po, may nakabalot ding tela sa mukha niya. At inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad na siya. So, dito di ba, kinonfront niya yung death, kinonfront niya yung bandage, yung bumabalot kay Lazaro, di ba po, yung death, at sinabi kalagan niyo siya. At nang makalakad na siya, at yun nga po yung nangyari mga kapatid, nabuhay po siya. So, ganun din po yun, ito yung mga taong patay spiritually na tinawag ng Diyos mula sa libingan. Diba mababasa din natin yan sa New Testament na sinabi ng salita ng Diyos na gumising ka mula sa iyong libingan at liliwanagan ka ni Kristo ng salita ng Diyos. At yun nga po, diba, yung nangyari din dito kay Lazaro. Sinabi ng Panginoon na lumabas siya, at diba nga po, lumabas nga si Lazaro. So, nabuhay siya. At gayon din, diba po, pinalaya siya, kalagan ninyo siya. So, ibig sabihin, diba po, may freedom. Freedom sa death. At nang makalakad siya. Diba, makagalaw muli. At of course, dun sa kalagan ninyo siya na term, ayun na po, inalis na dyan, yung nababalot sa kanyang mukha, ganun din sa kanyang kamay at paa. Na kung saan, iyan po ay yung, ito represent yung bandage of death. And even then, di ba po, bandage ng kingdom of darkness sa mga taong patay spiritual. So, yun po, yung example nun mga kapatid. Yun nandito sa verse 4. So, ito, pinapakita po dito yung deliverance na gagawin ng Panginoon, di ba? Pagkuha niya mula sa dark situation, painful situation, kung ano mang kinakasadlakan ng tao, di ba? Katulad ng ginawa niya sa mga Israelita sa Egypt, di ba nga po, kinuha niya, binigay ng kalayaan ang mga Israelita mula sa Ehipto. At yung Egypt po kasi ito represent Satan, yung mga alagad niya, na umaalipin, nagpapahirap sa mga Israelita na siyang mga mamamayan ng Diyos. At tayo din po yun. Ganun po tayo dati. Pero di ba nga po pinalayan na tayo ng Panginoon? Sa pamagitan po ng kanyang salita ng katotohanan, ng kaliwanagan. At ng banal na Espiritu na patuloy nagtuturo sa atin, nagre-reveal ng mga dapat natin malaman patungkol po sa Panginoon. So, dito po makikita natin sa verse 4, ito po yung pag-share ng gospel po sa mga tao. So, katulad lang din po, no, nandun sa 3, pag-share ng word of God. So, di ba una makikita natin restoration, spiritual awakening, pagkatapos transformation, works po yun ng spirit. At ganun din, ngayon bilang vessel naman ng Panginoon as a instrument itong sa 3 at sa 4. Pagiging salt and light. Ngayon naman, dumako na po tayo sa 5 to 6 na verse, mga kapatid. So, sabi dito, ang mga bulag ay makakakita. So, katulad nung kay Lazaro. Yun ang nangyari kay Lazaro. Because of Jesus Christ, diba, nakalagan siya, naalis yung mga bumabalot sa kanya, sa kamay, sa paa, sa mukha niya, diba, para makakita siya, makarinig siya, kamay at paa para makagalaw siya. Kumbaga, maalis siya sa ganung sitwasyon na restricted, diba, walang paglago spiritually, patay spiritually. So, word of God, diba, tinawag siya, lumabas ka. Sa pamagitan ng word of God, ganun din po yung gagawin ng Panginoon sa mga taong nasa or bound ng kingdom of darkness, ng slavery, ng sin, di ba po bubuhayin sila. At di ba nga po gagamit ang Panginoon ng tao, ng vessel, ng body, na siyang natatransform at patuloy na sinasanctify at pinupurify ng Holy Spirit. So sabi po dito, di ba, ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. So hindi lang po ito physically, ganun din spiritually po ito mga kapatid. So sabi sa verse 6, ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. So, di ba po, patungkol yan sa healing ng Panginoon Jesucristo, ng deliverance sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo, at freedom sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. So, it's all about Jesus Christ. Pero, di ba nga po, may vessel siyang gagamitin.
At tayo na nga po yun sa generation na to. At sa pamamagitan naman ng Espiritu na siyang pumapatubay at sumasama sa atin upang ating naisin at gawin ang kalooban ng Diyos, di ba nga po, yun po ang ating ginagawa ngayon. So, iyan po ay yun nga, healing, deliverance, freedom sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, mula sa pagiging bondage or slave ng sickness. Yan po ay pagiging spiritually asleep, spiritually dead, and ganun din yung mga demonic entities na naka-attach, di ba po, ay magkaroon ng freedom doon. Demonic entities na naka-attach sa soul ng mga tao dahil nga po dun sa sin, disobedience, at pagiging rebellious. So, mababasa din po natin yung mga kapatid sa Matthew 4, verse 23 to 25. Matthew 4. Matthew 4, verse 33 to 35. Wait lang po, hinahanap ko lang po. Matthew 3. Ay, wait lang. Mali ata yung na-search ko. Sorry na. Matthew 4 po pala. Matthew 4, verse 23 to 25 pala. 23 to 25. So, ito na po yung patungkol sa pangangaral at pagpapagaling ng Panginoong Hesus. So, siya po yung binabanggit dito. Ito po kasi ay propesya ng pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Diba po, darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. So, diba, from being bound to sin, to death, diba po, ay ililigtas through the blood of Christ. Diba, yung crucifixion niya, diba nga po, yung pag-shed ng blood niya as a ransom para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, diba, sinabi sa John 3:16 na sino man pong sumampalataya, diba, sa Panginoong Jesucristo. Wait lang, basahin na din pala natin ang buo. Ay, sorry na. So, sabi po dito, verse 1:3, verse 16. So, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po yun. Ayan, John 3:16. Yes. Pero ngayon po, dumako tayo sa Matthew 4, verse 23 to 25. So, ito na po yung patungkol nga po sa pangaral at pagpapagaling ni Jesus na siyang tinutukoy dito sa verse 5, hindi, mula sa verse 4, 5, 6. So, sabi po dito, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos or kingdom gospel na siya din atin pong ipinapahayag. Pinapagaling din niya, di ba nga po, ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. At sabi sa verse 24, ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria. Kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsiya at mga paralitiko. So, yung sickness po kasi ay because of demonic entities yan. Yung presence ng sickness ay dahil sa kawalan ng presensya ng Panginoon. At para mapagaling, di ba nga po, kailangan ng healing from the Word of God through the Holy Spirit. Kumbaga, kalayaan mula sa sickness, At sabi po dito, balik po tayo, silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. So siya na po yung tinutukoy dito. Simula sa verse 4, 5, and 6. Diba po? Kasi kung mababasa natin sa 5 and 6, yan po ay mga karamdaman. Hindi lang po yung physically, spiritually din po yan mga kapatid. So yung tinutukoy po, darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway ay ang pagbabalik or pagdating po ng Panginoon Jesucristo dito sa lupa. Kasi si Isaiah po nagpahayag nito. So nasa Old Testament to, bago pa po dumating ang Panginoon Jesucristo. So yun po yung mga kapatid. At mababasa din po natin yan sa Marcos 6 verse 53 to 56. So patungkol din po to sa pagpapagaling. Alam ko po, madami pa pong ginawa ang Panginoon. At mababasa po natin yan sa kanyang salita. Verse 6. Marcos 6 verse 53 to 56 po. So sabi po dito,
Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. So sabi sa verse 53, tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa pangpang. Verse 54, pagbaba nila, nakilala agad sila ng mga tao. Sabi sa verse 55, kaya't nagmamadaling nagpuntahan ng mga tao sa mga karatig pook, saan man nila mabalita ang naroon si Jesus. Dinadala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan. Verse 56, at saan man sila pumunta, sanayon sa lungsod o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng makahawak daw po dito ay gumagaling. Ganun po ka-powerful ang Panginoon. Because nga po, hindi lang sila spiritually, physically sick, sila din po spiritually sick. Bago po kasi ma-declare physically yung kalagayan ng isang tao, sa spiritual po muna ay nagsimula. So sila ay may sakit karamdaman dahil sila ay na-open sa mga demonic entities na nagpapahirap sa kanila, na nag-bandage sila sa kanila sa karamdaman. At ang Panginoong Jesus, siya naman po ang nagpagaling, nagpalayas dun sa mga demonic entities na siyang nagpukos para yung taong yun ay mag-suffer. Kasi nga po, yung suffering ng tao, yan po ay pagkain ng mga demonic entities nila Satan. So, through pain, suffering, yan po ay pagkain nila ng mga demonic entities. Kaya po, di ba sinabi sa salita ng Panginoon na kahit dumaranas tayo ng pagsubok, kahirapan, tayo ay magalak. Kasi nga po, kapag nagagalak tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon at hindi natin hinayaan ng demonic entities, kingdom of darkness, na kumain sa atin. Kumain sa pamagitan ng ating pain, ng ating suffering. So, yun po yun. At yun nga po, marami pa pong ginawa ang Panginoon na pagpapagaling. Hindi lang po physically, lalong-lalo na po spiritually. Pinalaya po sila sa lahat ng yun. So kung may sickness kayo ngayon, ipag-pray nyo po yan. Huwag nang hayaan na mag-prosper sa inyo ng sickness kasi yan po ay gawa ni Satan para pahirapan kayo at kumain sa pamamagitan nyo. So yun po, rebuke it, bind it, cast it out in Jesus' name, and claim. Kasi nga po, diba, kung ano man ang ating hingin sa panalangin ay matatanggap natin kung tayo may pananampalataya. So, yun po yung mga kapatid. So, di ba po, dito natin makikita na ang Panginoong Jesus ay ang tagagamot. Di ba po? Siya po ay manggagamot. So, sinabi niya din po yan sa Lucas 5, verse 31 to 32. Lucas 5, verse 31 to 32. Sabi po dito, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. So, hindi po yan physically lang, kundi spiritually sick. Kasi kapag spiritually sick ka, may demonic entities na nagpapahirap sa'yo at kumakain sa pamamagitan ng suffering and pain mo. At sabi po sa verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Amen. Kaya po, di ba, ang Panginoon, ang siya lamang papalaya sa atin sa sickness, sa kung anumang kabalisahan, sa kung anumang kahirapan, sa kung anumang iniisip natin na wala ng pag-asa. Siya lang po ang sagot. Hanapin niyo lang siya, mga kapatid. Lumapit kayo sa Kanya, magdasal kayo. At tanggapin ninyo at i-confess niyo yung mga kasalanan, magpakumbaba kayo sa Panginoon, at matatanggap nyo ang inyong hinihiling kung mananampalataya kayo sa Kanya kahit hindi nyo siya nakikita. Ayun po yun. At sabi naman po dito sa verse 6 na po tayo, mga kapatid, mula daw po sa kaparangan. So yung kaparangan po, mga kapatid, ito po ay meadow. Ito po ay isang malawak at patag na lupain or anyong lupa na kung saan ay nababalutan po ng mga damo. So, iyan po ay, wait lang po Iyan po ay mga tao. Ang tinutukoy po dyan, mga kapatid. Kasi kung mababasa natin sa Isaiah 40 verse 6 to 8, MBB Tag version, yung
binanggit po doon na ang tao daw po ay parang damo. Pwede nga po, basahin ko po muna ng buo. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Doon po tayo sa term na aagos at dadaloy. So, ibig sabihin, di ba, darating from one place, di ba, ay darating. Kasi aagos eh. So, ibig sabihin na yung movement. From one place to another. Aagos at dadaloy. Ngayon naman po, yung term na kaparangan, yun na nga po inabanggit ko po kanina, yan po ay isang malawak at patag na anyong lupa na kung saan tinutukoy po niyan ay mga tao. Kasi yan po ay nababalutan ng damo. So, yun po ay mga tao. At ito naman pong disyerto, ito naman po yung mga taong, di ba, patay spiritually, walang presensya ng Diyos. Walang banal na spirito sa kanilang mga buhay. At yung tubig at batis po dyan, ang tinutukoy po dyan ay ang Holy Spirit. At di ba nga po, katulad ng nakalagay sa Exodus 17,